Ew. Gino. Masakit ba ang kamay mo? Bastos ka. Bakit ka galit? Pupunta na ako ngayon sa pulis. Ew. Maghintay ka lang, makukulong ka. Bitawan mo ako. Masama para sa bata ang mabasa sa ulan. Ano ang gagawin ninyo? Ang sungit ng batang itong may pagkautal. Ang ganda. Dapat mong suotin palagi ang jade pendant na ito. Sa ospital. Ayoko. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako pupunta sa ospital. Bulbol, kailangang pumunta sa ospital kapag may sakit ka. Ano ang pinag-aalala mo? Hindi ako sasama sa inyo, pababain niyo na ako. Tara na sa ospital. Opo. Huwag kang matakot. Nakikiusap ako sa'yo, palayain mo na ako. Umuulan sa labas. Tangina mong batang ka, hindi ka naman makakain ng kahit anong maanghang sa tiyan mo. Dinala mo na ang sarili mo sa ICU. Ayos lang ako. Huwag mong sirain ang katawan mo bago ka pa makahanap ng asawa. Ang anak ng kaibigan ko ay nakaanak na ng pangalawa. Kailan ba ako magkakaroon ng manugang? Kailan ko ba makukunan ang aking apo? Kapag pinag-usapan ko to, barado talaga ang dibdib ko. Ayaw niyang sumama sa akin pabalik dito. Ano, may nililigawan ka na pala? Kamusta na ang investigasyon na pinapagawa ko sa'yo? Wala pang balita. Gurogo, buntis si Miss Lu. Ano? 13 linggo ng buntis si Miss Lu. Buntis ang aking manugang. Makukuha ko na ang aking apo. 13 linggo. Dinadala niya ang anak ko. Halika, kunin natin ang asawa ko. Opo. Sabihin ko lang sa'yo, kapag may problema ka sa hinaharap, tumawag ka lang ng direkta sa akin. Walang problema ito. Sasabihin ko sa'yo. Huwag ka na kumuha ng litrato. Tara, uminom tayo. Mga kaibigan, magandang araw ito. Tayo na ay grumaduate na. Ang sikat na si Miss Lu ay naging girlfriend ko na. Binabati kita binibining Zhao. Nakuha mo rin ang gusto mo. Hindi ako pumayag na maging girlfriend mo. Kung hindi ka pumayag, ipapakita ko ang mga lawan sa lahat. Hindi talaga. Walang kwenta ang pananakot mo sa akin. Ah, hindi mo pa pala nakuha. Binibining Zhao ay nagbibiro lang naman. Hindi, bakit ko hahabulin ang basurang ito? Halika dito. Ipakita natin sa lahat ang isang magandang bagay. Ipakita sa kanila lahat. Grabe, ang daming litrato. Hindi ko akalain na ang sikat na si Miss Lu ay ganito. Bulgar. Hindi naman. Gabby, sobrang tapat pala ni binibining Zhao. Hindi sulit ang ganitong basurang babae. Kung ayaw mong ipalabas ko ang lahat ng laawan, inumin mo itong baso ng alak. Inumin mo na. Inumin. Uminom ako. Uminom, uminom, tuloy lang ang inom. Nasa loob si Ginang para sa reunion ng mga kaklase. Kamusta ang pakiramdam ko ngayon? Guwapo. Uminom ka. Hindi na talaga ako pwedeng uminom ulit. Inaalagaan mo ng ganyan ang tiyan mo. Buntis ka ba?
Buntis ka nga. Hindi kaya yung matandang lalaki yun? Ano yon? Kanina pa, kung maglambingan sila ng isang matandang lalaki. Mukhang mahirap katulad mo. Ibalik mo sa akin, ibalik mo. Nakikiusap ako, iligtas ninyo ang sanggol. Anong tinititigan mo ako? Umuwi ka sa matandang lalaki mo. Uminom ka, huwag kang nakatulala. Yuyu. Gino, Paumanhin. Huli na ang dating ko. Sino ka? Ikaw ba yung sinasabi ni Jijiao? Yung matandang lalaking mahirap? Sino-sino sila? Mga kaklase ni Ginang sa kolehiyo, silang lahat. Tandaan mo ang bawat isa sa kanila. Opo. Anong gagawin mo? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apihin ang ginang namin? Jigu, naipanalo na ang sanggol ni Ginang, pero malubha ang malnutrisyon niya. Kailangang alagaan ng mabuti sa susunod. Lumabas ka muna. Bago matapos ang araw na ito, alamin ang lahat ng nangyari. Opo. ang anak ko. Gising na si Ginang. Ang anak, nasaan ang anak ko? Mabuti ang kalagayan ng bata. Huwag ba? Huwag kang lalapi. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw kamay mo. Masasamang tao. Masasamang tao kayong lahat. Jigu. Paumanhin. Ang tatalas ng dila. Jigu, yung mga nagsabog na maling balita tungkol kay Ginang ay. Magpahinga ka muna ng maayos. Maraming litrato ni Ginang ang ginamitan ng Photoshop ng taong ito. Tingnan ninyo. Mahina ang katawan niya. Huwag mong hayaan ang tungkol sa mga larawan na makasira sa kalooban niya. Saich, Ginunggu. Hindi ba si Ginoo ang kumuha ng mga larawang ito? Kung gayon, sino ang nagpost ng mga lawan? Ako mismo ang haharap dito. Huwag ninyo akong dakpin. Ako ang anak ng Zhao Shigru. Gusto ninyo bang mamatay? Ikaw pala. Huwag ninyong galawin ang mga tao ko. Nag-edit lang naman ako ng ilang lawan. Buburahin ko na lang. Pakiusap, maliit na bagay lang ang pagbura ng mga lawan. Hindi na kailangang personal kang puntahan ni Ginunggu. Nagkamali ako. Ipagpaumanhin ninyo ako. Marami akong pera. Ipagpaumanhin ninyo ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Pawalan ng pamilyang Zhao sa Jiangsheng. Manugang. Ma, tahimik lang. Takot siya. Baka matakot pa siya sa'yo. Tingnan mo ang pag-aalaga mo sa iyong asawa. Talagang minana mo iyan sa tatay mo. Dinadalhan ko ang aking manugang ng sabaw. Uminom ka. Ang nanay ko ay tagapagmana ng sinaunang paraan ng paggawa ng gamot na sabaw. Mahirap makuha ang kanyang sabaw. Isang gabi itong nilaga ng lola. Paumanhin ako. Hindi sinasadya. Hindi ka ba naisuhan? Aray. Nakalimutan kong ilagay ang libu-libong taong ginseng. Mabuti na lang nabasag. Uwi na ako at lulutuin ulit ng sabaw para sa iyo. Tita, Ano ang nangyari sa'yo? wala pang taong naging mabait sa akin tulad nito. Para akong pamilya. Huwag kang malungkot sa mga bagay na hindi mo mababago. Kung gusto mo, pwede akong subukang maging pamilya mo. Ako. Pasok.
Isa, taas, 185 cm. Kasaya, lalaki. Kasalukuyang posisyon. Pangulo ng Jiangxing Chamber of Commerce, CE ng Gustech. Tagapagtatag ng Gus Group. Nag-aral sa Huaqing University noong una. Pagkatapos ng pag-aaral, minana ang Gus Group. Kasabay nito, ang Gustech na kanyang pinuhunan sa paaralan ay matagumpay na naging pampublikong kumpanya. Ang kasalukuyang kayamanan ay binubuo pangunahin na. Ano ito? Iyon ang mga medalya at tropeo na napanalunan ni Ginoong Wu. Ano iyon? Iyon ang unang gantimpala na napanalunan ni Ginoong Wu sa paligsahan ng malakas kumain noong kindergarten. Unang gantimpala. Parang, ginagamit ko ang tagumpay sa makamundong kahulugan. Para akitin ka. Ikaw, gusto mo bang sumama sa akin pauwi? CJ. Baby, maniwala tayong muli kay Daddy. Maligayang pag-uwi, Madam. Kumusta po, Madam? Ako po ang espesyal na yaya na kinuha ni Boss Gu para sa inyo. Kung may anumang kailangan po, sabihin lang po sa akin. Ito po ang mga inihanda ni Boss Gu para sa inyo. Maaari kang magsuot na magaganda kahit buntis ka. Hindi ko alam ang gusto mo, kaya dinala ko lahat. Pumili ka. Ang gusto mo, ay talagang tatandaan ko. Salamat. Manugang, may regalo rin ako para sa iyo. Tita, Parang gusto mo ang nanay ko. dahil parang si Tita. Noong bata pa ako, yung nagtitinda ng cotton candy sa kanto. Tita, Gutom ka na ba? Kain na tayo. Ako mismo ang nagluto ngayon. kaya kong maglakad mag-isa. Alam ko. Pero, gusto ko. Ang galing ng anak ko. Ang tagal na simula ng huling magluto ang nanay ko. Magaling siyang magluto. Halika. Tikman mo. Anong nangyari? May kinain ka bang masama? Gusto mo bang tawagin ang doktor? Hoy, Ershen. Nagsuka ang misis ko habang kumakain. Nandito ako sa Villa Shengshan, dumating ka agad. Ang baby lang po, naglalambing. Ayos, ayos. Mukhang masiglang bata ito. Yun, magpahinga muna ako sa kwarto. Okay na ako. Sasamahan kita. Kayo na lang kumain. Yayasang. Sama na lang po ako. Ang laki ng kwarto, ang sarap ng kama. Baby, kahit papaano, ganito. Hindi mo na kailangang maghirap kasama ni Mama. Bakit ka nandito? Kwarto ko to, kung hindi ako dito, saan pa? Kwarto mo. Sige, magpapalit na lang ako ng kwarto. Hoy! Kailangan ng buntis na may nag-aalaga habang natutulog. Mas maganda kung magkasama tayo sa kwarto. Ano ng problema? Hindi ka makatulog dahil sa pagpalit ng kwarto. Yuyu, Una, Gino.
Gusto na kita. Parang bata talaga. Baby. Gutom ka rin ba? Samahan kita ni Mama kumain. Tahimik lang, mabaka marinig ni Yuyo. Nga, kailangan niyang magtiwala sa atin. Sino yan? Yeyo. Tunog takbo. Sabi ni si Xiao, noong bata ka pa, ito ang paborito mo. Natakot ka ba? Kasalanan niyang batang yan. Narinig niyang gusto mo ng cotton candy. Kaya hindi siya nakatulog. Ginawa niya itong cotton candy. Gusto ka raw niyang pasurpresahin. Kasi parang tita mo yung nagtitinda ng cotton candy. Noong bata ka pa. Tara, umupo ka. Bakit nakapa ka? Unang beses ko lang gawin. Hindi maganda. Yeyo. Dito na tayo sa bahay na to. Ano mang problema, sabihin mo sa akin. O kahit si Xiao. Pamilya mo na kami. Bahay. Pamilya. Gusto kong pumunta sa banyo. Sapatos. Bakit umiiyak ka mag-isa? Ginoo, ikaw. Paano mo? Nasabi yon? May edad na agwat tayo. Natatakot ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng misis. Salamat. Salamat sa ano? Salamat sa cotton candy mo at sa mga cute mong sinabi. Nga pala. Ginoo. Gusto kong humingi ng isang pabor. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Ako. Mahilig. Kumanta. Gusto kong pagkatapos makuha ang diploma, sumali sa singing competition. Ikaw, pwede bang huwag mo akong ikulong sa bahay? Pwedeng gawin ng bata ang gusto niya. Talaga? Lanan. Salamat. Kakain na ako ng cotton candy. Lanan. Bakit lagi walang kumpiyansa ang bata? Mas mabuting ipakita ng diretso ang pagmamahal sa bata. Mrs., ang galing-galing mo. Mrs., ang pinakamalakas ka. Maligayang graduation, Mrs. Maligayang graduation, Yuyu. Sa salamat, tita. Nilagay ko na ang merienda at tubig sa bag mo. Kapag nagutom ka, huwag kalimutang kumain. Nasa labas ng bag ang vitamins at folic acid. Kapag kailangan mong inumin, tatawagan kita para ipaalala. Salamat. Salamat, Ginoo.
Sigurado ka bang hindi mo ako kailangan? Alaynan, kukuha lang naman ako ng diploma. Kung may mang-api sa'yo, dapat kang matutong lumaban. Lagi akong nasa likod mo. Tumawag ka lang kung may kailangan. Alaynan, kaya, aalis na ako. Paalam. Ang taong katulad ni Luyuyu, ang kapal pa ng mukha na pumasok pa sa eskwelahan. Dahil naglakas loob siyang pumunta dito, bigyan ko ulit siya ng aral. May tao ba dyan? Pabayaan niyo akong lumabas? Re-report. Bakit ang bagal mong kumilos? Kumuha ka lang ng diploma. Lat ka pa rin. Banyo. Pinto ng banyo. Guro, buntis siya. Dapat mo siyang bigyan ng pangunawa. Pasok ka na. Ah, Ano ba ang gagawin mo ngayon? mayroon, may ipis. Bakit magkakaroon ng ipis sa silid-aralan? Gusto ng ipis na makasama ang mga basura. Kayo ba ang gumawa nito? Nagbibiro lang naman ako. Hindi ka naman magagalit, diba? Kapag may nanakit sa'yo, kailangan mong matutong lumaban. Ako ay palaging nandito para sa'yo. Kayo, hindi tama ang ginagawa nyo. Inilagay nyo ang ipis sa aking diploma, kayo. Dapat humingi ng tawad sa akin. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Kailangan pa ba naming lumuhod at yumuko sa harap mo? Ilang araw lang tayong hindi nakita. Nakahanap na ng katay ang nasa tiyan mo. Iba na talaga ngayon. Luyuyu, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nanakit ng kaklase? Tapos na. Nagkamali ako. Bosku, ito ang aming ulat mula noong nakaraang buwan. Ang quarterly report, nakumpirma na namin lahat ng detalye. Kami dito. Yuyu, Sir, pwede po ba? Kung pwede, pumunta ka muna sa eskwelahan. anong nangyari? Paumanhin ako ay nakipag-away. CJ, hintayin mo ako. I-pause muna ang meeting. Bosgu, may malaking problema ba? Nag-away ang mga bata sa bahay. Kailangan kong pumunta sa eskwelahan. Sa bagay na ito pareho, kayong may pagkakamali. Magkaklase lang naman kayo. Kalimutan na natin ito. Hindi pwede, Mama. Siya ito, hinatak niya ako. Dapat ipagtanggol mo ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para apihin ang anak ko? Siya ang nauna. Murahin ako. Sinasabihan ka lang gagawa ka ng gulo kung ganun ba? Papatayin ka na. Ang ganitong estudyante, hindi dapat makagraduate sa Berkeley. Kunin ang kanyang diploma. Maliit na bagay lang naman ito. Huwag nang masyadong mabigat ang parusa, maliit na bagay lang. Kung may mangyari man sa anak ko, ikaw din ay alis dito. Ako lang naman ay kumuha ng diploma. Huwag ninyong pahirapan ang guro, ako ang humatak sa iyo. Ako ang nagkamali. Humihingi ako ng paumanhin. Pero kayo, huwag ninyong kunin ang diploma ko. Wala kang magagawa, sinasabi ko. Hindi ka makakagraduate. Bitawan. Ang bagay ng asawa ko, hindi kayo ang magdedesisyon. Sir, Okay lang. Nandito na ako.
Ikaw na naman. Ika ang magulang nito. Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, hindi na kita papagsalitain pa. Ikaw. Siya ang naunang nanakit, dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Ay naku. Mag-usap muna kayong mga magulang sa labas. Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Nilock niya ako sa banyo at nilagyan ng ipis ang diploma ko. Sila rin ay minura ka, hindi ko napigilan kaya hinatak ko siya. Hindi ko sinasadya. Okay lang, ako na ang bahala. Sige, ikaw na ang bahala sa kanya. Anselahin mo ang kanyang graduation o bayaran mo ang anak ko 50,000 piso para sa medical expenses. Ipapa-full body check-up ko siya. Kung talagang nasaktan siya ni Yuyu, doble ang ibabayad ko. Pero kung wala, Ano naman kung wala? Kayo ang unang nanakit. Nasaktan na ang puso at katawan ng anak ko. ang ginawa niya ay bullying na. Hihilingin ko sa school na aksyonan ito ng seryoso. Ako ang asawa ng school board member. Sino ang mag-action sa akin? Ipaalam sa school. I withdraw ang pondo ng Q. Opo, Ginunggo. Ikaw pala si Ginunggu. Ginunggu, hindi namin alam na kayo pala ito. At saka, gawin niyong hindi na makatira sa Jianshen. Ang Xia family. Opo. Ginunggu, nagkamali na kami. Patawarin ninyo kami. Umalis na tayo. Gino. Graduate na ako. Yuyu, pwedeng ipasyal mo ako sa school mo? Gusto kong punan ang hindi ko naranasan sa college life mo. Alainan. Tara na. Ako. Noong nag-aaral pa ako. Gustong-gusto kong pumunta dito. Dahil konti lang ang tao. Tahimik, walang nakakaabala. Pwede pa akong magbasa ng mga libro. Na hindi ko kayang bilhin. Ah, ito. Yung libro na gustong-gusto kong basahin. Noong nag-aaral pa ako. Yung popular music score. Isang libro. Pwede bang palitan ng ibang regalo? Anong regalo? Ganitong klaseng regalo. Dito. Ito, pwedeng makahingi ng contact details. Pasensya na. Mayroon na akong minamahal. Ang strict mo naman, senior. Hindi ka man lang pinapayagan na magkaroon ng kaibigang babae. Wala akong ganoon. Ako, hindi ko ililiko ang tingin ko sa iba. Sa kanya lang. Gets mo na? Anong meron siya? Bakit ganito ka sa kanya? Para sa akin, siya lang ang mahalaga. Tabi ka nga. Uwi na kami ni Mrs. Kanina, bakit hindi ka nagpaliwanag? Anong nangyari? Wala, okay lang. Nagselos ka ba? Hindi naman. Naisip ko lang. Gino, napakagaling mo. Sigurado. Marami. Ang may gusto sa'yo. Pero ikaw lang ang gusto ko. Kung hindi ka magsiselos, ako naman ang magsiselos. Ano nang pagkakataon para magselos? Ang ganda-ganda mo, Yuyu. Sa universidad, maraming matitinong junior na may gusto sa'yo. At saka, nainggit ako sa kanila.
Nakasama nila sa college life mo. Hindi tulad ko. Matanda na. Hindi ka matanda, Ginoo. Yuyu. May oras ka ba? Tita, may kailangan ba? Kamakailan, mainit ang katawan ni Xiao. Nagluto ako ng munggo. Pwede mo bang ihatid sa kanya? Pwede. Naman. Anak, pinadala ko sa opisina mo ang 2 pampalamig. Kumusta ang itsura ko ngayon? Si Kugu, laging perfect ang estado. Lahat magigit. Level 1 status. Pupunta si Mrs. Mag-i-inspect. Opo, Son. Pupunta ako sa opisina para kay Sir. Magdala ng sabaw. Pakihanapan mo ako. Ng sasakyan. ito ang unang pagkakataon na pupunta si Mrs. sa Bosgu Company. Malaking bagay ito. Kailangan pumili ng magandang sasakyan. Ito kaya? May batch, simple pero may dating. Noong isang panahon, paborito ni Jigu, ang sasakyang ito. Masyadong garbo. Bentley, Rolls-Royce, Ferrari. Mrs., anong sasakyan ba talaga ang gusto mo? Ako. Gusto ko. Ng maliit na yadya. AMM. Sa loob ng 5 minuto, magdala ng top of the line na yadya dito. Nako, nasa tandaan ka lang sa pagkakasya. Emergency mode. Bilisan nyo, linisin ulit ang sahig na 5 pieces ng pinunasan. Punasan ulit. Huwag nang punasan, baka madulas at mahulog si Mrs. mamaya. Bumalik sa inyong mga pwesto. Gawin ang inyong mga tungkulin. Magandang araw. Hinahanap ko si... Mabuhay po, Mrs. Mrs., dito po. Dadalhin ko kayo kay Bosgu. Mabuhay po, Mrs. Kumusta kayong lahat? Nay, kayong lahat. Ngayon, bakit ang sasaya ninyong lahat? Sabi mo, 1,000 piso sa bawat araw ng mga po, Mrs. sa inyo. 1,000 piso ang premyo. May meeting si Bosgu. Mga 15 minuto pa bago matapos. Pwede po kayong maghintay muna sa conference room. Bosgu. Nandito ka na. Tita, pinapadala ako rito para magdala ng sabaw sa iyo. Tara na. Ito si Bosgu, ang workaholic na ito. Unang araw na maagang natapos ang trabaho. Yuyu. Maupo ka muna doon sa sofa. May ilang papeles pa akong asikasuhin. Alaynan. Oh, nga pala. Sabi ni tita, ikaw. Naiinitan. Kaya nagluto siya ng munggo soup para sa'yo. Yuyu. Abala ako. Ang ibig kong sabihin, pwede mo akong pakainin. Ha? Ayaw mo. Hindi ko narinig. CJ. Kukuha ako para sa'yo. Buksan mo ang bibi. Ginoong Gu, tungkol sa partnership sa pamilya Yi ngayon. Lumakas. Opo, Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Paano na ang damit? Ikaw ang may gawa. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Lalabhan ko po ito para sa inyo.
Ang ibig kong sabihin, paano ako? Dito sa opisina. May kwarto pa, ayusin ko muna. Dito pala nagtatrabaho si Sir. Ano ang hinahanap mo dito? Boss Han, hindi ka pwedeng pumasok. May tao si Ginoong Gu sa opisina. Naku, may urgent talaga ako. Wala namang tao dito. Nasaan si Mrs.? Lumabas ka muna. Sage, Hindi ko matok. Napaka-impulit na ugali. urgent po, Ginoong Gu. Pakipirma na lang po ang kontrata. Tumigil. Ano po? Ang kontrata sa inyong Hancorp. Binago ko na. Kunin mo kay Assistant Zhang. Sage, Pahinga ka muna doon, matulog ka kung inaantok ka na. Pagkatapos ng trabaho, sabay tayong uwi. Mga damit ni boss ko, bago lahat. Nga, tulog na si Mrs. Ang galing ni Jigu. Tapos ka na ba? Hindi pa. Kailangan mo ba ng tulong? Subukan ko muna mag-isa. Dahil sa respeto at pag-unawa ko sa misis. Kaya hindi ko inimbestigahan ang mga bagay tungkol sa'yo. Pero ang misis ko, laging nakakakit sa akin. Kaya, gusto kong mas makilala pa siya. Ano naman ang gusto mong malaman? Magsalita ka. Noong bata pa ako, namatay ang mga magulang ko ng maaga. Palagi akong inaapi. Hindi ako makalaban kaya naging manhid ako sa paglipas ng panahon. Nakakahiya ba sa iyo? Pasensya na, huli na ang pagdating ko. Okay lang. Sanay na ako. Huwag kang sanayin. Sa susunod kapag kausap mo ako. Kung gusto mong tapusin ang usapan, pumatok ka ng 2 beses sa mesa. Kung gusto mong magpalit ng paksa, hawakan mo ang tenga mo. Ganito ba? Sinisipsipan mo ba ako, Mrs.?
Pwede ba? Hindi, may baby pa tayo. Ang ibig kong sabihin, maayos ba ang pag-aalaga ko sa'yo? Pwede ba tayong matulog? Lagi mo akong inaasa. Gusto ko pang magsulat ng konti. Hindi, kailangan ng bata ng sapat na tulog. Gusto kita. Sa tabi ko. Gusto kong ikaw ang mag-ayos sa akin. Ginoo, bakit mo ako hinahalikan? Tinutulungan kitang magpagaling. Anong tulong sa pagpapagaling yan? Bastos yan. Tingnan mo, yan pa ba ang malamig na binata natin? Nakakaramdam ka ba ng kaba? Kapag kinakabahan ka, lalong lumalala ang stutter mo, alam mo ba? Ganun ba? So, I'm helping you desensitize. Really? Of course, I took the opportunity to get close to you and help you extract the reward. That's fair. I'll continue to supervise you. Read. The night wind blows. Sir, please stop kissing for now. No. Keep reading. There's just no way to focus. Good, you didn't stutter on that sentence. Ed. Come on, daughter-in-law, read us a recipe. Braced. Good intonation. Madam is really amazing. She has a competition today, don't tease her. Wishing Madam to top the list and win first place in one go. Take the lead. May success come immediately. You, I believe in you, come on. Everyone believes in me so much. What if I don't win an award? I want you. I want you Gisi in my side. Stuttering and still coming to sing. Dare to talk about our madam? Believe it or not, we'll send you to Africa to dig coal. I'll have someone prepare new sheet music for you. No need. It's okay even without sheet music. I believe in you. Didn't they say Master Gu was coming? Blie, why isn't he here? He couldn't possibly leave behind billions in business to come here and watch a singing competition. That's true. Hello everyone, their name is Liu Yu.
Plie, why is she a stutterer? A stutterer also comes to sing. Go home, learn to speak clearly, then come back. Contestant number 17, you may begin singing. If you're not adjusted properly, then step down. Let someone else go first. Ay, Woo, am I seeing things? Das Master Ge. Don't be afraid, I'm here. we succeeded. You succeeded. Come on. Contestant number 17, is this your original song? From writing the lyrics and composing to singing, I did it all myself. Tried bit teeth I bit. You are simply a genius in the music world. Today's championship. You deserve it. Thank you, teacher, for the recognition. Hindi ko inaasahan na ang isang taong bulol ay ganito kagaling, hindi niya nga maipahayag ng malinaw ang kanyang sinasabi. Upang makumpleto niya ang pagkanta ng kanta na ito, tiyak na napakalaking pagsisikap ang ginawa niya. Kampiyon, kampiyon, kampiyon. Nadaya kayo ng lahat, peke ang pagkanta niya. Paano siya, isang taong bulol, makakanta ng ganito kaliksi? Hindi mo pwedeng baliwalain ang pagsisikap ko. Mula nang magpatala ako sa paligsahan, ay patuloy akong nagsasanay. Hindi mo nga maipahayag ng malinaw ang sinasabi mo. Nangahas ka pang magsabing totoong pagkanta yon. Inaakala mo bang tanga ang lahat? Hindi ganon. Ang peking pagkanta ay isang paglapastangan sa musika. At ipinagbabawal sa paligsahan. Sayang naman. Akala ko pa naman ay magaling siya. Umalis ka sa paligsahan, bumaba ka. Umalis, 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 umalis sa paligsahan. Hindi ganon ang nangyari. Kaya ko, magsasagawa ako ng isang bahagi ng walang saliw. Upang patunayan na hindi ako peke ang pagkanta. Paano mangyayari iyon? Ang tunay na marangal na sining ay hindi kailanman humahamak. Sa panggagapang na kaluluwa. Ako, bagamat ako ay bulol, ngunit. Sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap, kaya ko ring kantahin ng buo ang isang awitin. Yamang si MS Lu ay hindi peke ang pagkanta. Ang kampiyon. Kahit totoo ang pagkanta niya, hindi maaaring maging kampiyon siya. Ako ay isang mang-awit na may milyon-milyong tagasunod. Kung ipagkakaloob ninyo sa kanya ang kampyonato, kayo ay maghintay na lang sa pambubuli online. Ang paligsahang pinunduhan ng GU ay laging patas at makatarungan. Bilang ng tagasunod sa lapi. Reputasyon, hindi makakaapekto sa pagiging patas ng paligsahan. Ikaw, isang maliit na backup singer. Ginoong Gu. Bakit pupunta si Ginoong Gu sa ganitong uri ng paligsahan? Kontestanteng numero 16 na, si Anciner. Kumakalat ng maling balita at nambubuli online sa kapwa kontestante. Hayagang nagbabanta sa mga hurado. Ano po ang dapat gawin tungkol dito? Ang gala ng karapatang sumali, siya sa ating mabuti ang bawat paligsahang kanyang sinalihan. Hindi natin dapat pahintulutan ang sinumang kontestante na magdusa ng hindi patas na pagtrato. Opo.
hindi pinahihintulutan ng industriya ng musika ang tulad mong uri ng tao. Makikipag-isa ako sa lahat ng musikero upang ipagbawal ka. Huwag po Ginoong Gu. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ginoong Gu, pakiusap, patawarin ninyo ako. Ipagpatuloy ang paligsahan. Maaari ko po bang itanong? Maaari mo bang ilarawan ang asawa mo? Ang aking asawa. Siya ang liwanag sa madilim kong buhay. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ay napakamasungit. At mapagpasensyang asawa. At siya rin ang nagturo sa akin. Ang pag-ulit-ulit sa pagsasalita ay hindi kailanman naging kapansanan. Kundi, isang medalya para marinig ang tibok ng puso ng mundo. Sa tingin ko, itong asawang inilalarawan mo ay tumutugma ng husto sa aking pagkatao. Ano ba ito, Ginoong Gu? Iniisip ba niyang siya ay masungit at mapagpesensya? Mayroon ba siyang maling pag-unawa sa sarili niya? Napakahusay ng pagkanta ni Miss Luyuyu. Siya ang karapat-dapat na kampiyon sa paligsahan natin ngayon. Ang ating Yuyu, ang galing mo talaga. Nakakuha ka ng ganitong malaking premyo. Ilalagay ko ito agad sa pinakamatingkad na lugar sa aming bahay. Hindi ba nakalagay doon ang tropeo ng asawa ko? Ano bang ipinagmamalaki sa tropeo niyang iyon? Itago na lang sa bodega. Pero, Ikaw lang ang pinakamahalaga. May regalo pa ako para sa'yo. Ginoo, ano nga bang regalo iyon? Napakalihim pa. Isang silid para sa pag-ensayo ng pagkanta. Dahil mahilig kang kumanta, kaya ginawa ko sa loob ng bahay natin. Isang espesyal na ginawang silid para sa pag-ensayo mo ng pagkanta. Salamat. Ano ito? Ito ang espesyal kong ginawang mikropono at earphone para sa'yo. Gusto ko ito. Kapag gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamaganda. Saan tayo pupunta? Matulog. Araw pa lang, bakit tayo matutulog? Bakit walang anumang pagkain dito? Nagugutom na ako. Gutom ka ba? Manugang, gusto mo bang kumain na imported na maasim na apricot? Gusto mo bang kumain ng imported na crayfish? Gusto kong kumain ng fire noodle, yung sobrang anghang. Pwede ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng kumain ng fire noodle ang buntis. Ito lang ang gusto kong kainin, fire noodle. Hindi pwede. Anong panghihintay mo diyan? Bilisan mo at pakisuyo si Yuyu. Oh, Mabuti naman, maasim para sa lalaki, maanghang para sa babae. Sa wakas, magkakaroon na ako ng apo na babae. Gusto ko talagang kumain ng fried chicken noodles ngayon. luyu-uyu. Gino, bakit hindi ka pa natutulog? Di ba sinabi ko sa'yo? Bawal ang fire chicken noodles sa buntis. Pero gusto ko talagang kumain ng fried chicken noodles. Isang subo lang, pwede ba? Isang subo lang.
Nalasahan mo ba? Ako. Ako na ang gagawa ng noodles na pwede sa buntis. Ayoko. Dadagdagan ko ng sili. CJ. Kumain ka ng prutas. Sa tingin mo, magiging sikat na singer ba ang baby natin paglaki? Bakit? Kasi puro kanta ang pinapakinggan niya sa tiyan. Yuyu. Ginoo, parang manganganak na siya. Six pa, konting pilit pa, na. Naway ligtas ang apo ko at ang manugang ko. May problema, tawagin ang pamilya. Malakas ang pagdurugo, pirmahan ang critical condition form. Tawagin ang pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Opo, Huwag sanang mangyari ang masama sa asawa ko. Kasalanan ko. Pupunta ako sa Kissing Mountain. Humingi ng protection charm para kay Yuyu at sa apo kong babae. Sabi nila, doon pinakamalakas. Ako na. Sana'y maging maligaya at walang problema ang aking asawa. Ligtas at maganda ang buhay. bakit nandito si Boss Gu? Alam ko, hindi siya naniniwala sa Diyos. Di mo ba narinig? Mahirap ang panganganak ng asawa ni Boss Gu ngayon. Ang pag-ibig ang nagpapaniwala sa hindi naniniwala. Sana'y maging maligaya at walang problema ang aking asawa. Boss Gu, nanganak na. Okay lang ako. Umuwi muna tayo para kay Yuyu. Yuyu, Nasaan ang baby? dahan-dahan, di ka pa fully covered. Nasaan ang baby? Malusog na babae. Mabuti naman. Ginoo, saan ka nagpunta? Anong nangyari sa kanya? Oh, ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Ate, niloloko mo ba ako? Napakabuti sa akin ni Ginoo nung nagsilang ako. Napakahalagang bagay na ito. Paano pwede nawala siya? Yuyu. Ginoo, ikaw anong nangyari sa iyo? Ayos lang ako. Ito binili ko sa bundok kiksing para sa iyo at sa ating anak. Itong anting-anting para sa kaligtasan. Dito. Isuot mo. Ginawa ito ni Ginugu, humakbang at lumuhod bawat hakbang. Lumuhod ng 3,000 baitang para makuha ito. Kaya nga, ang iyong binti. Ayos lang ako. Basta ikaw at ang ating anak ay ligtas at ligtas. Gagawin ko ang kahit anong para sa inyo. Nahirapan ka na. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Bakit bigla na lang ito? Hindi bigla. Matagal ko na itong binabalak. Sinabi mo noon na ako ay pamilya mo. Kaya ngayon, pwede mo bang bigyan ako at ang ating anak ng isang tahanan? Yuyu, pumayag ka na sa kanya. Naipadala ko na ang mga imbitasyon. Lenan, papayag ako.
Hindi ko akalain na balang araw. Ang malamig at walang awa na Boss Gu ay magiging ama na. Nasaan po ang ginang? Bakit ang tagal na natin hindi nakikita ang ginang? Ay nandoon po ang ating ginang. Salamat sa inyong lahat. Magbibigay ako sa inyo ng mas marami. Mas magandang kanta pa sa hinaharap. Anak, tignan mo. Naging sikat na mga awit ang nanay. Sobrang galing, ipapakanta ka niya paglaki mo. Gino. Dumating ako para sunduin ka at ang anak natin pauwi. Tinatawag ako ng lahat na stuttering. Ngunit may isang taong nakarinig na ang mga bituin ay nagsasalita.